ating Shopee later kasi hindi na tayo makabayad agad sa ating GCash account. Kaya dito na lang nga po tayo sa ating InstaPay. Then InstaPay ang ating gamitin gamit ang ating QR code. At kung hindi mo pa alam ang latest update kung paano tayo magbayad sa ating Shopee later, panoorin ang video na ito hanggang dulo. I-open lang natin ang Shopee account natin. Then dito nga po sa ating dashboard may makikita tayong Me. At pindutin nga lang po natin yan para makita natin ang ating account sa ating SPay later. Then pindutin lang natin tong SPay later. At dito na nga po makikita natin yung SPay later ko ay 1347 ang available credit ko. Then pindutin nga po natin tong P-bill dahil mag-due date na nga po tong 220 ko ngayong January 15. At ito na nga po pala ang details ng aking bill amount. Then pindutin lang ang Pay Now. Then pag dito ang lumabas, payment method, papiliin po tayo. Pindutin lang nga po natin. At pag na-open na natin yung payment method, pipiliin natin yung ating InstaPay. Dati kasi dito siya nasama sa e-wallet yung GCash account. Kaso ngayon wala na. Isinama na pala sa InstaPay kaya doon na lang tayo magpindot. At dito naman sa online banking, ito nga po ang available nila. At dahil nasanay na din ako sa GCash nga po ang hinahanap ko kaya dito na nga ako sa InstaPay. Pagka-pindot natin sa InstaPay, confirm na nga po natin. Then Pay Now, pindutin na po natin, naka-InstaPay na yung payment method natin. At naka-generate na si Shopee later ng QR code kaya kopyahin na lang po natin or i-save. Then kung na-save na natin ang QR code, click OK na nga. Hintayin na natin ang paglo-load niya. Then dito na nga repayment result ay nagpinding po siya. Please wait your repayment. At i-open natin ang ating GCash account. At ilagin lang natin guys ang ating GCash account. Then dito na nga nakapasok na nga ako sa aking GCash account. Then dito sa pinakababa makikita natin yung QR. Pindutin na nga po natin dyan. Then dito naman sa generate QR code sa atin yan. Kung may magbayad sa atin, dyan tayo kukuha ng QR code. Then dito naman sa upload QR, dyan na yung na-save natin kanina na dapat nating bayaran. Dyan natin i-upload. Then pindutin nga po natin yung upload QR. Pag napindot na natin itong upload QR, mag-direct ito sa ating gallery. At doon natin makikita ang na-save natin na QR code. Ayan, i-open natin ang ating gallery, then makikita natin to. At pindutin na nga lang po natin ang ating QR code na na-save. Then ito ang makikita natin guys, maglo-load nga pa siya sa ating GCash application. Hayaan lang natin nakaganyan guys, huwag natin i-cancel para hindi tayo pabalik-balik. At ito na nga po, hintayin na lang natin na mag-open ulit ang ating GCash application at makikita natin itong. At ito ang makikita natin ang laman ng ating QR code na in-upload. Ito yung ating dapat babayaran. May makikita tayong SeaMoney Credit PH payment. Then dito nga po sa PPHP 220, pindutin na nga po natin. Pag napindot na nga po natin PPHP, ay hintayin ulit natin hanggang sa mag-process pa nga po siya at makikita natin yung ating paid via GCash. At ito nga po pala yung reference number natin.